views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sun dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Good morning! Eksaktong 10 o'clock na po ng umaga. Kayo nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. Yeah, good morning. Yes. Partner Ricky. Oo nga, nakakalungkot ha. May good morning. Bagay, kailangan pa rin bumangon, no? Lalo na yung mga naging apektado ng Bagyong Christine. Oy, mga nasalanta at Kaya nga- marami din tayo sa mga nasawi. Oo, kaya yung mga Christine daw talaga, no? Nakakabuwang eh. Si Christine. So, nakakalungkot Naitala pala, huling naitala ngayon ng NDRMNC is 74 ang casualty, Kuya Ruel. At may mga nawawala pa. Nakakalungkot, lalo na yun dyan daw sa Libon, Camarines Sur. Mga kababayan Bicolano, Kuya Ruel, apektado. Yun nga, yung hometown namin, talagang lubog. Kasi ang bato, Kamsur, lubog, sana mapabilis ang saklolo sa amin. Oo nga, nakakalungkot tong nakaraan at 3 araw walang pasok sa eskwela, lalo na dito sa Luzon area. At ito nga, may panibagong bagyong papasok, may nakitang low pressure area. Nakatakot nga yung pangalan Anong pangalan? Leon. Pangalan pa lang Leon Oo. At ang matindi rito, babalik din daw yung Christine. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Yan, naalala ka ba lang? Oo, binalala ko na huwag ka na bumalik. Huwag ka nang bumalik. Hindi, baka siyempre paalis si Christine parating si Leon Sabi ni Christine, ay Leon, sige, balik muna ako. Oo nga at ayun ang sabi ng Pag-asa, mamaya siguro kuha tayo ng update dito, Kuya Ruel. At sabi raw pwedeng magtagpo. Ay, naku, Diyos ko, wag naman. Pwedeng magtagpo yung dalawang bagyo. No. Si Leon at si Christine. Pero parang pelikula rin daw bago yung si Christine. Sino ba yung nakarang bagyo, Kuya Ruel? Naalala mo ba? Si Enteng. Oo nga pala siya. Para tuloy yung Enteng, tapos yung Christine, yung parang pelikula ni Big Soto, Enteng Pero Big yung Soto. Christine napanood ko yung American film yun, yung sasakyan, di ba? Aha. Na merong spirit. Christine yun Christine ba yun? Oo, yung kulay, Ang dami si Christine, naalala mo ba? Hindi. Ay, nako, sa mga, yung mga ibang NGO nga ho, nananawagan din, lalo na yung sa NGO ni dating Vice Presidente Leni Robredo, yung Angat Buhay, na nangangailangan ng mga tulong at donasyon. At meron na likom na sila. Mamaya pa-plus natin yung QR code na pwede nilang bigyan kahit by GCash. 19 million na ang nalilikom nila at hanggang ngayong araw lang na to. Today, up to 5 p.m. 5 p.m. Kasi apurado yun. Ayan nga, pinaplas po namin sa social media, sa FB, sa YouTube, at sa TV, sa mga digital boxes nyo. Pinapakita natin na, tumulong tayo. Sabi nga, bangon naga. At hindi lang yung naga
ang dapat tulungan. tulungan natin. Oo. Kasi pati yung mga nasa Laguna, Batangas. Oo, lalo na sa Batangas. 'Di ba? May mga naganap pang landslide diyan. Kaya tulungan natin yung angat buhay ni dating Vice President Leni Robredo at pa pang mga apektadong mga kapamilya natin. Ang matindi rito, Kuya Ruel, doon sa ano pala, yung sa bayan, Camarines ka ba o Naga ka ba? Camarines Sur. Camarines Sur, yung governor nyo dyan, si Luigi Villaperte. Oo. Yung governor, nagiliwaliw sa Siargao sa gitna ng kasama Siargao? sa gitna ng Bagyong Christine kasama yung kanyang May baha din ba doon? partner si Yasi Pressman. At yung kapatid naman, si Congressman, abay matindi, namamahagi ng pera sa gitna ng baha. Ano kaya mabibili ng pera sa gitna ng baha? 'Di ba? Kailangan nyo immediate relief, Kuya Ruel. Hindi pera Mga ko food, di ba? nakitang-kita, alam nyo na. Diyos ko, ang taga na naghahari ang mga Villaperte dyan. Kamusta naman buhay nyo dyan? Di ba? So, parang dyan sa Masbate rin. O yung mga pamilya ko. Pero yung pinakamahirap na probinsya ho, sa Pilipinas, Masbate. Nakita natin, asawa, governor. Yung kabiyak, vice governor. Yung anak, mga congressman, Diyos mio naman. Di ba? Ay, nako. Nakakalungkot. Anyway, Kuya Ruel, mag-update tayo sa Pag-asa. Nandiyan ang weather specialist na si Glyza Escolar. Kumuha tayo ng update tungkol nga doon sa paparating. Nakaalis na si Christine. Meron naman si Leon na may nakitang Leon pressure area. Good morning, Glyza Escolar. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Ricky at Sir Rowell, at Opo. sa lahat ng tagapakinig po ng DCRJ. Okay. Hingi lang kami ng update. Yung low pressure area nakita natin na may pangalan na kagad na Leon. Leon. Ano bang status ngayon? Opo. Dito po muna tayo sa ating bansa. Saan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan sa Occidental, Mindoro at Palawan. Kasama na rin po ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Dahil po yan sa trough ng Severe Tropical Storm Christine at southwesterly wind flow. Samantala sa Metro Manila naman po ay magiging maaliwalas naman po ang kalangitan maliban na lamang po sa mga localized na mga pag-ulan. Samantala yung Tropical Storm Kongray na inaasahan pong papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas po ng madaling araw ay tatawagin pong Leon. Pero sa ngayon po ay wala pa naman pong epekto ito sa anumang bahagi po ng ating bansa ngayon hanggang bukas. Asahan po makakalapit ito ng ating bansa o yung rain bands po nito ay makaka-apekto sa ating bansa bago po mag-undas. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar nag-uulat. Glyza? Opo. Bago mag-undas, so mga October 31, ganun ba? Opo, mga Napasok October ng 30 or 31 po. Naku, uwian pa naman ng mga kababayan natin sa mga probinsya. So, sana naman wag na lumis. Pwede bang bumalik yung Bagyong Christine? Pwede pong bumalik pero ang makaka-apekto lang po ay yung rain bands o yung ulan dito po sa may bahagi po ng Ilocos region. So, generally po yung tinitingnan po nating areas na maapektuhan ng dalawang weather disturbance ay itong northern and central Luzon po. Central. Okay. Maraming salamat sa binigay yung panahon na Glyza Escolar, weather specialist ng Pag-asa. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Okay, so ano ba sabi ulit? Kuya Ruel? Huwag ka na bumalik! Huwag ka na bumalik! Diba? Ayun, huwag ka na bumalik. Batiyo mo na yung mga nasa live, Kuya Ruel. Sabi nga ni June Romel Galion, good morning, at kay Venus Talatag Barba, good morning din. Sana daw wag na bumalik nga si Christine. Akala ko si Yorbe. Sabi ni Nemesha Angeles. Ayun Sabi ni pala yun. Elben S. Pedido, good morning. Ang dami nag-good morning sa atin. Alam nga naman, maging good evening tayo, di ba? Salamat pala kay Attorney Pat Monte, watching. Attorney Pat Monte. Good morning po. Ang masipag na lawyer yan, no? Okay, ang ating tanong, Kuya Ruel, ay controversial yan, di ba? Ito, matindi rin sa bagyo rin to, di ba? Yung question natin. Anong question natin, Kuya Ruel?
Pahig ba kayo doon sa Anong opinion nyo? opinion? Ah. Doon sa pag-transfer ng ownership ng sasakyan. Kasi bukod sa meron ng penalty pag na-delay ka o hindi ka na-inform ang LTO, meron pang kulong. So matindi nga yung pinapatupad na administrative order ng Land Transportation Office, no? Ito nga yung vehicle ownership transfer na nagpapataw ng multa at kulong sa nagbenta at bumibili. Oo. Kung hindi mo na ng second hand yan, kung hindi mo na i-reso sa loob ng 5 araw. May penalty 20,000. Kapwa kayo, di 40,000 na. Oo. Kayo ba, ano bang opinion nyo rito? Pero sinuspende na yan, update natin, Kuya Rod. Suspended siya. Sinuspende na yan, siguro because of public outcry, di ba? Ang dami nagre-reklamo. Kasama ka na. Nung nag-text sa sang, gigil na gigil ka, Kuya Rod. Umaga pa lang gigil na gigil ka. Tayo may hirap, ilang nang kaya natin bilhin Second hand. Ganun ba? Okay, ang poll question na yan, tanong na bayan, ay hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumalsa yan sa Philippine Standard, mag-ingat-ingat po lahat ng mga two-wheels. Ngayon, bumabagyo. Madulas ang kalsada. So, dapat may protection ka. Importante kasi ulo natin, baka magbagok. Yeah. Kaya mahalaga dyan, Motoman. Motoman. Para sa safety mo to. Okay, maraming salamat, Motoman. Sa oras na 10 na po ng umaga, medyo makulimlim ng panahon ngayon, ha? Pero may mga sinampay ka ba dyan? Actually, kailangan natin mabilisan kasi sa dami na nag-react sa ating poll question. Bakit di natin mabasa? Marami nakabili ng second hand siguro. Oo. Okay, sige, basahin natin itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo lamang. Okay, eto na nga. Bagyong Christine nag-iwan ng mahigit 74 na patay sa Luzon at Visayas, partikular sa Batangas at Bicol Region. Ayon yan sa NDRMMC. Pagbaha sa Libon, Camarines Norte, ayon sa Marsidente, naitalang pinakamalala sa kasaysayan. O di rin masyado ganun binaba, pero ba't binaha ngayon? Ang tanong, kamusta naman dyan ang mining dyan? No? Oo. Mga puno nila dyan. At saka yung mga yung mga pagputol ng mga puno. Samantalang Bagyong Christine nakalis na, sabalit posibleng bumalik ayon sa Pag-asa. Panibagong low pressure area na mataan at tatawaging Bagyong Leon kapag nakapasok sa bansa. Inaasahan nga base doon sa kay Glyza Escolar, darating ng posibleng Webes o Miyerkules o Webes. Oo. So ito lang. Bagyo, ingat-ingat to. Dapat pa naman na ngayon. Yung mga pupunta pa ng Hong Kong pa naman, 'di ba? Yung mga pupunta ng Hong Kong baka bagyuhin, ha. Ingat kayo, 'di ba? Okay, Pangulong BBM na nag-aerial inspection sa Cavite at Batangas. Iniutos na rin niyang gamitin ang lahat ng resources ng gobyerno, partikular na ang presidential chopper kung kinakailangan, para mabilis na makarating ang tulong sa mga apektadong lugar sanhi ng Bagyong Christine. Dahil dito, pagtaas ng presyo ng gulay mula sa Benguet province, inaasahang tataas dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Bago yan, bago itong balita, meron tayong pamimigay. Last day na po ngayon ng Culture Blend, Oo. Yung Culture Blend, last day na po ngayon ng Culture Blend. Yan. Ayan. Meron silang crumbs din. Cookies. Tama-tama bang nagkakape? May cookies ka. Oo nga, sarap. Ayan. Last day na ho ng isang winner ho mananalo yan. So, simple lang gagawin nyo. Mag-comment, mag-likes, at mag-share ng aming live episode. Yan is brought to you by Federated Distributors Inc. Ayan. Incorporated. Thank you, Federated at ang Culture Blend. Naku, napakasarap na kape. Tsaka, ano yung paborito mo rito, Kuyang Ruel? Siyempre yung cappuccino. Cappuccino, with choco pala yan, Ang sarap. Ang sarap yan. Okay, balik tayo sa ating mga piling headlines. Pagtaas ng presyo ng gulay Nasabi mula na, sa yun Benguet. Okay. Oo. Sa ibang balita, Pastor Apollo Kibuloy, tumarap na sa Senado. Kibuloy, nais umanong maging si Haring Solomon. Target na makipagtalik sa may 1,000 babae. Ayon niyang kay Davao City Police Chief
Colonel Hansel Marantan. Pagdinig, tinapos na po ni Senadora Risa Hontiveros matapos mag face-to-face ang mga witnesses at Nico Buloy sa Senado. Talagang literal na face-to-face Diba? Nasa kabila siya, nandito yung witnesses. Titig na titig sa mata no? Di ba, side by side? Samantalang tanggapan ng Solicitor General, pinuntirya ang mga ari-ariang pagmamayari ng mga Chinese nationals sa bansa upang ipasequester matapos hiniling ng Quad Committee ng Kamara. Ako, kunin yung mga ari-ari. Baka maiwan yung Sa Kasi atin na lang yung mga... falsified yung mga documents. ano ba yung mga nandiyan? Mga Alpart. Atin na yan. Oo nga. Ano ba? Mga kondo. Atin na yan. Okay. Retired Police Colonel Joby Espinido nag-retract sa kanyang testimonya noon sa Senado. Laban kay dating Senadora Laila de Lima, Espinido sinabing hiniling sa kanya ni Senador Bato de la Rosa na dapat pareho sila ng testimonya ni Kerwin Espinosa laban kay de Lima. So nagtutugma, ni-retract na. Mga abogado, nais patawan ng parusa ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers sa mga witnesses na babaligtad matapos manumpa sa kanilang harapan. Pero ito, sa tingin ko, case-to-case basis to Kung talagang... talagang kung pinilit naman, under duress, di ba? Oo. Ikaw ba, Congressman Ace, tunutukan ka ng dyan, hindi ka ba lahat, paabinin mo na, pati si pagpatay kay... Lapu-lapu, kay Magellan. Lahat mo pa. Di ba? Di ba? Dapat case-to-case basis to, wag mong kasuhan. Gumawa ng batas laban dyan. Balita naman sa politika, reconciliation sa pagitan ng alitan ng Marcos at Duterte. Mari lamang umano kung magsusori ang lahat na kumalaban sa kanya, partikular daw umano sa pamilya ng nasabing member ng KUGC nang mang-raid ang pulisya sa compound ayon kay BP Sara Duterte. Kulang. Kasi sabi, lumuhod pa. Lumuhod pa raw? Grabe naman Parang BP Sara Duterte dapat umano sa mailalim ng neuropsychiatric test ayon sa mga mambabatas dahil sa mga kakaibang pahayag nito laban sa Pangulong Marcos Jr. Kabilang ang pagsasabing nais niyang pugutan ng ulo ang Pangulo at paghuhukay sa libingan ng mga dating Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. Unbecoming nga yan ng isang opisyal noon. Parang tama yung sinabi nila doon, yung mga congressman, yung member ng Quadcom. Parang nagiinuman na kayo sa kanto, napagkwentuhan nyo lang. Kaya, diba hindi akma yun sa isang opisyal ng gobyerno. May ganong, tas in public, tas magpe-press kung ka, 2 oras, yun lang pagsasabi mo. Kaya tama naman sinabi natin, di ba, Kuya Ruel? Mag-under ko ng neurotest ng mga tatakbo, yung mga opisyal ng gobyerno. Kasi there's something wrong talaga rito no? Hindi to tama. Hindi katulad yung mga naririnig ko nung araw, nila Joby Salonga, nila Wigberto Tanyada, mga senador nung araw, nila Pimentel, di ba? Wala kang ganitong saitang kanto to, yung pugutan. Nakong grabe. DOJ, ito nga, ang Department of Justice, pinag-aaralan ng kasuhan si BP Sara Duterte dahil sa mga maanghang na pahayag nito laban sa dating Pangulong Marcos Sr. Unbecoming daw bilang Vice President ang mga pahayag umano ni BP Duterte ayon kay Senate President Chis Escudero. No, kasi you're the second highest. Diba? Tapos yung salita mo pangkanto lang, 'di ba? Parang ano ka ba? 'Di ba sabi nga ginagalang lang namin dito yung posisyon mo, pero yung sa'yo, ikaw pagkatao mo hindi. Parang ano lang yan pag yung pari ka, pero pag nagsisermon ka, puro ka mura. 20% discount ng mga person with disabilities o PWD pwede umano sa group meals base sa ilalim ng Republic Act 10754 ayon sa DOJ. VAT exemption kasama rin. Baka hindi alam niya, hindi lang senior citizen na may discount pati yung PWD, person with disability. Ano ba yung mga disability? Marami, hindi lang porket may pilay, disability na. Hindi lang. Yung mahinahong pandinig, tsaka kinakategorize po yan So, yung malabo yung mata, may i-consider ng may issue ng PWD ID. So, ito, group meals So, pag group meals, for example, yung group meals is 2,000. 4 kayo. So, magiging
yung divide by 4, so 500. Yung 500 ba, yun ang subject. Parang gano'n. Sa less 20. So, Okay, 20%. Eh. So, Kasi dapat iba, hindi na gano'n. nagbibigay pag group meals eh. Oo nga, kaya nga ito, pinalanan ng DOJ, Pero- nakasama pala, group meals. So, Eh kung bibili ka lang, mag-isa ka lang group meals. Mag-isa ka lang eh. mag-isa ka lang. Hindi yung group meal, individual. Hindi, kasi nakasulat ka doon sa ano, group Pag gusto mong bilhin, group meals. Eh. Oo, di ba? Oo. Oo nga, no, may punto ka. Land Transportation Office, sinuspindi muna ang kontrobersyal na administrative order na nagpapataw ng 20,000 na penalty sa mga bumili at nagbenta ng second hand na sasakyan na hindi na i-rehistro sa loob ng 5 araw. Ito na nga ating poll question ng atin na binabanggit. No? Nako. Okay, talakayin natin yan mamaya. Sa oras na 10:19, ang oras, siyempre, at ang balitang ito hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, thank you, King Herbal Supreme Capsule. Mabibili nyo sa lahat ng mga leading drugstore nationwide. Okay. Kuyang Ruel, May mga, yung reaksyon. Aha. Sabi ni Elben Espedido, tungkol sa multa, Pinido. kulong. Kano Grabe naman, may kulong pa. May kulong po yan. Blessed morning po, sabi ni Attorney Pat Monte. At salamat din kay Maria Angelica Angeles. Pinakamalaking, sabi niya, dapat daw kumilos ang ako Bicol Party List dahil sa pinakamalaking pondo ng party list na sa Bicol, yung ako Bicol Party List. At regarding doon naman sa multa at kulong, pinag-aralan na kaya nila bago ipa-implement. Ito sabi ni Grace Gumapo, kawawa naman Pinoy kasi pondo ng flood control, kinukurakot din. Yun, sabi naman ni Joanne, blessed morning, kumusta ang lahat ng mga nasalanta ng bagyo? Siyempre, malungkot. Grace Gumapo, salamat din at siyempre kay Rogelio J.R. Gumapo. Hasla, sobra naman daw ang 5 days, masyadong maiksi. At kapag pangkaraniwang mamayan, talagang kulong at multa. Ano kaya, kung politikong kurakot, malayang mangurakot pa din. Ito, kay Desiree Rogero. Pag-aralan mo na yan. Ang laking multa, tapos may kulong pa. Grabe naman. Ayan. Kay Paolo Miguel. Salamat pag-sharing, Sir Paolo. Grabe naman ang multa, 20,000 sa magkabilang panig. Tapos may kulong pa. Kaya Manny Loyola, dapat revise yung penalty, dapat babaan ang penalty. Yan. Kaya Mer Gecomo, parang linta naman itong si Barbers, dati puring-puri sa war on drugs ni PRD ngayon. Ang layo Malayo naman. Anyway, okay, mamaya na natin ibang pero i-post natin yung ipadlas nga natin yung binabanggit natin na administrative order. Plus natin kay Ariel yung administrative order AO BDM 2024-046. So ito yung controversial na AO o administrative order ng LTO. Na pirmado ni sinong may pirma diyan, Kuya Ruel? Si Attorney Attorney Bigor D. Mendoza, Assistant Secretary ng LTO. Ayan. In fairness naman sa LTO, Kuya Ruel, no? Yung AO, hindi naman law yun. Pinatupad lang nila yung law. Dalawa yung batas na pinatutupad nila dito, yung Republic Act 11235 or yung Motorcycle Crime Prevention Act. So, ito yung the owner motorcycle shall register the motorcycle with the LTO within 5 days. So, ito yun, sinasabi. At isa pang batas, yung Republic Act number 10883 or nung Act providing for a new anti-carnapping law of the Philippines. Ang wisdom kasi dito parang sinasabi rito na ma-prevent yung mga benta ng nakaw na sasakyan. So, kailangan dapat bentahan kayo. Kunyari, bumili ka ngayon, binentahan ka, binili mo, nagbayad na kayo, may 5 araw. O yung sunod na araw, paalam mo na rin sa, re-report mo na, dala mo na yung deed of sale. Yung pangatlong araw, pupunta ka raw ng SPG. Kasi para tama siya sabi mo, yung stencil, no?
Oo. Yung titingnan kung may, Oo. Pero yung LTO dapat maglabas na siya ng completion nung na hindi nakaw yung ano mo. O rehistro. Yung LTO within 24 hours daw eh. So, nasa ano na tayo? 3 araw. 4 na araw, pag hindi pa lumabas, asikusuhin mo nga yung sa SPG mo. Oh. Pag 5 araw, pag hindi pa rin nilabas nila, hindi ka dapat nila sisihin. Diba? Eh, kasi within 24 hours, dapat ilabas na ng LTO yung registration Baka ang ibig mo. sabihin ng LTO yung pag-advise mo kaagad, pag na-advise mo, tapos na. Maski na ma-delay. Kasi, di ba? Ibig sabihin, kumbaga sa nakarehistro ka na eh. So, maski na yung papeles tumatakbo, hindi ka na pwedeng huliin. Oh, dapat nga, ganun. Kasi parang plaka lang yan eh. Ano yan? Hanggang ngayon, walang plaka. Walang plaka, pero hindi mo nakasalanan, bayad ka eh. Kompleto lahat eh, di ba? Oo. Kaya ang binabanggit dito, like itong motorcycle, ang proponent nito si Congressman JBRC to. Basta ang wisdom talaga daw nito, kung naipatupad, kunyari kung 'di ba na suspend yung pagpapatigil ng non-contact apprehension. 'Di ba? Yung nahuli sa sakyan mo, nakita sa camera, hindi mo naman nabenta mo na to kung noon pa eh. Ba't sa'yo ka pagbabaya? Tama naman. Kasi nakarista ka sa LTO. Ang alam nila, ikaw may-ari. So, yung burden na sa'yo, maski nabenta mo. nagre-reklamo. So, yun ang advantages may point din. din na tama naman talaga yung batas eh. So, kailangan mo rehistro. Pero may mga kasi negative eh. Di ba? Magbigay Parang medyo harsh yata yung harsh. Pero, tanong natin kay Atty. Pat Monde kung isi-search niya na yung batas ba akma ba dun sa pinapataw ng LTO na 20,000 sa nagbenta at sa hindi nagbenta. Itong dalawang batas na to, RA 11235 ng Motorcycle Crime Prevention Act at itong Republic Act number 10883 or an act providing to a new anti-carnapping law of the Philippines. So, kasi dapat hindi siya dapat mag-excess yung penalty. Kung sa AO lang, dapat magja-jibe dun sa sinasabi ng dalawang batas na to. Wala eh. Siyempre, sinasabi nila siyempre, the law is harsh, but the law is the law. Di ba? Kumbaga, ito, pinatupad lang ng LTO. Kaya parang, ito, effectivity na ho to, pero suspend din nila. Nung August 30 pa pala nito pinalabas ko yung within 15 days after the publication sa official gazette ng government, effectivity na. Pero parang kulang yung dissemination. Oo. Parang, baka mabibigla ka na lang mabibigla ako eh. Buti na lang, Kaya wala parang galit ka. At ang may atindi rito, tama ka rin. Retroactive no? Kuya Ruel. Oo. Sabihin, yung binenta mo 5 years ago, automatic may penalty ka na. Kasi, kung ganun mangyari, lalo ng mga motor, ang daming magbumuta, libo. At marami makukulong. Kaya nga sabi ko kanina sa iyo kung yung motor yan, 40,000, tapon ko na lang. Bibilihan lang ako kasi second na 10,000 plus lang. Iwan natin yung mga iba pang mga usapin. Ako, ito nga yung yung congressman, si Congressman to, alam ko nakita nga natin, namimigay ng pera si Congressman Villaperte, no? Doon nasa rubber boat siya, video pa nga yan tapos namimigay ng pera kung yung Ruel, mo parang yung mga kababayan, ginawa niyang timawa, sa gitna ng yan ba ang gusto niyo maging, representante niyo, mukha kayong mga taga Bicol, no? Na ginawang ganyan, biri mo, nasa gitna ng baha, namimigay ka ng pera. Ano ba? Makakatulong ba yan? Maliligtas ka ba sa pera? Kasi, siyempre pag gusto mo tumulong ang daming paraan. Kailangan mo, tulungan mo muna para na makakain mga to. Bibili, wala nga kailangan mo pang may kasamang camera pa o something, di ba? Ang pagtulong, di mo kailangan i-promote. Panahon pa niya yan? Yorme ba yan? Di ba nakakalungkot yung mga ganyang at ang pinamatindi rito may narinig mo ba yung Kuya Ruel? Ang kulang panawagan ng mga tao ron, yung pump boat no? Oo. Walang so bis na bigay mo ganun, bumili ka na lang ng di ba, i-donate mo. And then problema rito dahil kaya pala niya binibigyan yung tao para makasakay sila sa rubber boat. Yung rubber boat may bayad. Yung mga private na
sabi, tulong, may bayad pala. Sinamantala pa yung sa panahon ng kalamidad. Ang dami talaga Parang ganun, nasasamantala. tulong po, gusto namin tulungan namin kayo. Tulungan mo rin sila. Pero paano naman, alam mo, may expenses yan. Wag ka nang tumulong. Oo, Nangihingi diba? ka rin, diba? Oo. Hindi yun. Hindi, kaya nga, Panahon dapat ng kalamidad, wala At saka dapat. bigyan natin ng warning, mag-ingat po kayo kasi marami pong nagtitake advantage na kunyari tutulong. Iba magpo-post. Diba? Ang daming mga giveaways. Diba? Mga scammer Mga Pipicturean scammer, nila. Dami, Pipicturean nila sa harap. Kunyari, ito, pamimigay ko. Hindi naman siya magbibigay. Hindi siya mamimigay. Tapos ipopost nila. At kukunin lang yung kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga. Kasi Dapat meron na ibigay sa nangyari mga- dati yan yung Alam Marcos pang apelido, di ba? Leo Marcos, di ba? bigas yun, Ganun yung mga ibang scammer. Pero wala, Meron pa ako sa scammer, sabi nga. ang dami. Video nyo, bibigyan kayong 5K. Tapos 10,000 pa. Pero tutusin salita lang. Di ba? Tapos kukunin din sa iba. Kaya nga. Ganun, Tapos siya pabida. Oo, di ba? Ayan, ang dami Kaya yung yan, mga kaya- ganun, yung mga Daming tumutulong na gusto nagsasamantala, Di para sa sa yung mga tiyatamaan ng kidlat no? Oo nga Ay, nako, sa oras na 10:29 na oras atid sa inyo ng Sofitec. Yan. Quality beyond Limitations. limitations. Yan So, ang yan, appliances, tamang-tama, magpapasko. Yan ang magandang regalo nyo sa inyong mga best friend, sa inyong mga kaanak. Yan ang Sofitec appliances. Hanapin nyo yan, basta makita nyo na parang Italy ba yung logo nila. Kunyari, Sofitec. Maraming appliances silang available. Yan. Oo, kaya ngayon maraming nasalanta pag bumaha, pinasok yung bahay, nasira yung mga appliances. Dito magandang quality niyan. Ayan. Okay, magbabalik tayo wag ko kayo alis Ang umalis pangit. Sandali lang. Babalik kami. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power to Unite with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m. Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sofitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay, 10:33 na po ng umagang oras atid sa inyo ng BTS Blue Top Search.
Yan, 100% cotton ni Eggy Ben. Yan ang blue top shirts. Marami na sila ngayong lahat ng kulay ho. Meron ng new color available. Yan ang sabi ni Eggy Ben. Thank you, BTS! Okay, busy Kuyang Ruel natin dahil marami talagang nagkomento at nag-share ng ating live. Sinusulat po yan. Lalo na itong gustong-gusto yata nila. Huling hirit na ng Culture Blend. Madala ho natin dito yung crumbs nila. Masarap tong cookies nila. Na may yogurt cream filling tsaka chocolate ba? Pero sa November. Ano yan? Bagong announce mo na ba? Mamaya mo na announce. Mamaya na, sige. Mamaya mo na Meron tayong surprise ulit. Yeah, so dire-diretso lahat dapat matikman namin ni Ariel Baka di namin matikman ni Ariel. Kaya dapat meron para sa atin. Hindi lang meron ba? Okay. Basahin natin itong mga reaction sa ating tanong na ano bang opinion nyo do sa nais na ipatupad o nasuspindi nga dahil sa public outright itong ownership transfer vehicle na pinagbumutaw ng LTO ng 20,000 kung hindi mo ma-rehistro sa loob ng 5 araw ang yung nabenta o nabiling sasakyan na second hand yan. Ayon kay Kuya Big Boy, si Kuya Big Boy, galit na galit. Panibagong source daw ng corruption yan bago kayo magpatupad ng implementation. Isipin nyo kung maigi kung tama ba ang penalty. Si Angelica Angeles, maganda sana kaso napag-aralan ba? Tama. Thank you kay Daisy Angeles kay Bok, kay Anyong, kay Laila. Maganda yan para malayang maibandera yung sasakyan kung alam mong nasa pangalan mo ng pag-aari mo na kasi may mga scammer na yung lalo na yung mga nag-networking no? Oo. Ano bang pinupusura nila Kuya Ruel? Yung mga networker? Yung mga Lamborghini. Biro. Tatabi sa Lamborghini dahil dito, di ba? Iniinganyo ka, baka magkaroon din ako. Budo naman, hindi pa sa kanila yan no? Ang dami dyan, lalo na sa may kanto ng yung sa may POEA. Ikaw ba naman kumikita ka ng milyon-milyon pagkakalat mo kumikita ka? Siyempre hindi, makakawabunin ka ng beya. Di ba? Sabi nga, isa sa mga sa mga ruling wag mo sasabihin yung magkano yung kinikita mo. Diba? Dahil siyempre, alam mo naman ang utak ng mga tao is crab mentality. Pagka umangat ka, gusto kang ibaba. So, better tahimik ka lang, di ba? Okay. Sabi ni Tina Biernes, agree ra. Basta within the day din, nag-release ng deed of transfer of conversing ownership. Within din 24 hours lang din siya sabi sa nasabing batas, dapat maglabas agad ng transfer of on deed of transfer of ownership ang LTO. Thank you kay kay Cornelio Vicente. Maganda nga po ang layunin ng administrative order. Pero masyadong raw. At salamat daw sa Double R. Sabi niya dahil raw. May awareness na ginawa tayo. Maraming nagrereklamo kaya nasuspindi ang AO. Ayan nga tama Si Dory Grace gumapon masyado naman. Maiksi ang 5 days. Iba-ibang sitwasyon sa sasakyan. Thank you kay Sia Moreno, kay Kim, kay Breyana, Isail Manarang, Andra, dami Si Anton Vargas, sobra namang maiksi ang palugit na 5 days. Dapat kahit 1 month lang. Sa bagay, dapat nga medyo mahaba-haba naman. Si Ray Estipars, maganda po layunin na batas para sa seller maging sa buyer para iwas scam. Hindi kayo maka-apekto yan Kuya Ruel sa mga nagbebenta ng second hand, yung mga malalaking mga dealer. Hindi naman kasi pag dealer ka, automatic once na nagbenta ka, may papeles na kagad. Ang mahirap dyan yung magkakilala, magkapitbahay, di ba? Paano yung from... Kunyari, hindi pa binibigay pa lang niya 10% pa lang. Kailangan mag-issue ka na ng di ba? Matransfer ka agad sa kanila. Paano kung takasan ka nun? Oo nga Di ba? May ganun din di ba? May loopholes din yung batas din no? Paano kung second hand na nga Kayong dalawa, parang Ricky, hindi ko kaya magbayad, pwede mang 10,000 monthly. Tapos naibigay ko na yung naibigay na sa yung transfer nung yung papeles.
nasa iyo na yung vehicle. O, ba't ano pa, bulin mo, akin na to eh. Diba? Hindi naman. Siguro may kasi ganun eh. sa dido, meron naman siguro Sa deed of sale. muwa, di ba? Na nakasaad doon. Dapat mapanuri rin ho kayo sa ganun, sa bentana. Ang dami talagang mambubudol ngayon. Si Grace Angeles Rogero, sabi magandang layunin para napakabilis ng pero napakabilis na ng palugit na 5 days. Si Darwin Rogero, naku, madaming hindi agad makaka-comply niya. Si Gwency Lakatan, grabe naman yun, kulong at multa. Bibili ka lang naman ng mura. Kaliwaan, tapos bago. Parang sinasabi daw kasi, aresto mayor. Pag aresto mayor, parang 1 month and 1 day. Up to 1 year. Naku, bumili ka lang sa akin, nakulong ka pa. Nakulong ka pa eh. Kasi hindi ka nag-comply doon sa batas, no? Kaya siya sabi, multa, pero naku, may kulong ho yan. Kaya nga sabi, kung ganun nga nangyari, Kuya Ruel, ba, retroactive pa. Libong katao ang makukulong. Kaya nga, billion eh. Kaya nga may nagsabi, baka wala ng pondo LTO. Ito, sabi isama daw siya sa ano. Sino yan? Kasama ka JR, namin. Kasama sa Tambiolo. Kasama ka yan, ha? JR ng Manila Police District Press Corps. Yan ba yan? Iba? JR Galion. Sabi ni Anyong, good morning, Double R. Thank you. At kay Joseph Enriquez, happy viewing and listening sa inyong dalawa. Sabi ni Ong Anton, tama yan. Kaya lang ang tanong, kaya ba 5 LTO 5 days? Oo nga. Kamusta naman kaya yung mga plaka, Kuya Ruel, di ba? Thank you pala sa kaya Tungpalan Mimi Amador. Bakit? Watching from Hong Kong. Mapatay sa Hong Kong. Kita-kita sa'yo dyan sa Hong Kong, sa November. Sa Hong Kong, kamusta kaya Hong Kong? Hindi, kasi murang araw dyan, Isa kong kaibigan pupunta rin dyan sa Hong Kong, bibili tayo ng maniga na labubo. Labum, ba't ang pagkamahal-mahal no? 15,000? Hindi, mga 10 to 15,000. Kaya, ano ba? Sino ba nakibento nun? Sa US ba yun? Hindi, isang parang artist yan eh. Sa US? Hindi, artist ng parang isang Chinaman na artist galing sa China ata. Tapos? Tapos nakapag-collab siya doon sa mga gumagawa ng ano. Parang ganoon hindi ko pa masyadong maintindihan yung pero history. medyo mahal daw no? Bilhin mo nga ako niya, Kuya Ruel. Marami na daw dito eh. Dami rito sa Divisoria. Diyos ko. 200, 300. Labom din yun, Ang dami na, malamang pa sa mga ganyan. Ito tanong. Kung ako kaya maging manika, pare, magkano kaya presyo ko? Tanong natin yan kay Rosana. Ito bang mga reaksyon si Rene Franz, wala namang problema sa 5 days implementation nila. Ang tanong nila, mabilis bang proseso? Yan ang pinag-usapan dito, yung proseso nga. Kung gaano ba sila kabilis. Si Marlon Montreal, kaya mas advice bumili na lang ng brand new. Ito maganda sabi, sabi. Kay Hekomo, when kayo magpunta ng Hong Kong, mga sir? Para meet namin. Pwede na tayo. Ba? Thank you, Mr. Hekomo. Yan. Ayan. Walang visa dyan, Kuya Ruel. Walang diba? visa, Sa Hong Kong, no? Kaso wala tayong pera. Walang visa dyan, no? Passport lang, merong dapat. Ayan. Passport lang ba? Pero ngayon, hindi masyado importante ang passport, Dapat yung boarding pass, itatago nyo mabuti. Boarding pass? Tapos i-online na ninyo para mabilis ang... bago ka pumunta ng airport, pwede na naman i-online mo na para mabilis ang proseso. Okay, sa oras na 10:42, naku, andyan na ang mga pampakulay ng buhok. Andyan ho ang Tob, the overall vanity for colored hair. Sabi nila, lahat ng klaseng pangkulay sa buhok, meron sila. Yan ang gamitin nyo pag sa salon. Sabihin nyo, kung wala silang ganyan, magdala ka na lang, ito nang gamitin ko. Di ba? Pwede yun. Pwede, ito gusto mo, dito kang dito ka hiyang Diyan ka sa Tob hair color ni Ken. Sabi ni Carlo Magno Domingo, pa-shoutout daw. Yan, shoutout. Okay. At siyempre, good morning kay Madam Lorna Salvacion. Good morning po, Madam Lorna. Taga-Tondo to si Madam Lorna Alam mo Yan. Okay, naku, tama yung sinabi natin, Kuya Ren, sa ibang issue, Iwanan muna natin yan. Tama ang sinabi natin, no? Yan natin sinabi Kaya panawagan natin na mag-under neuro sila,
Di ba? O, yan nga. Neurotest, di ba? So, kasi nga, ang totoo, ang daming problema. May mga mental health problem. Ang maraming Pilipino at hindi nila naintindihan. Kaya nga, tama siya sabi ni Risa Ontiveros, gawing isama na rin ito sa PhilHealth priority. Kasi sa dami ng mga nababasa mo, sa social media, no, sa araw-araw buhay, kanya-kanya kayong buhay, di ba? Tas ang dami pumapasok sa isip mo at nagkakaroon ka ng anxiety at saka ayun, kala mo lang normal ka pero ang totoo may sayad ka na. Di ba? Oh, maraming naapektuhan no ang pag-iisip. Kaya talagang dapat alagaan lang, hindi lang physical. Oh, ang totoo, pinakamahalaga yung mental mo no. Para yung physical mo umayon. Oo. No. Kasi pag may kaya nga central nervous system ang tiyatamaan. So, ito, hinamon nga, pwede naman daw, basta magpa-drug test. Tsaka sabi naman ng mga congressman, lalo ng mga young guns, yung mga bata, na congressman dun sa Kamara, sabi, papayag din sila kung manunumpa si Vice President, titistigo ron. O mag-o-out siya, titistigo ron, para paliwanag yung confidential funds niya. Lalo na yung 16 million, biri mo, safe houses lang in 11 days. O, palitan na siguro. Kasi, sino, pag sinabi mong, Presidente? Pag sinabi mong confidential nga, ba ito pa sasabihin. Dapat yung funds lang. Tagalin na natin yung confidential Kasi pag confidential, hindi pwede sabihin. Pero public funds pa rin yun. Kaya dapat niyang ipaliwanag. Joke lang, ikaw naman. Dapat pa rin niyang ipaliwanag yan. Dahil nakala kong papalitan yung Vice Presidente na, Kuya Rued. Kaya nga Kaya ako maraming magagalit sa'yo. Lalo na sa GC. Hindi, ang sasabihin ko, kaya nga meron akong isasabihin sa yung joke Ano yun? Kasi yung mga politiko natin, patuhan na pagka tinamaan to, magsasour graping. Diba? Ang tanong dyan, bakit daw ang ampalaya bitter? Galing yan sa isang kaibigan ko. Bakit daw ang ampalaya bitter? Mapait kasi nga Hindi. Ano? Dahil daw hindi siya kasama sa kanta ng Bahay Kubo. Kaya naging bitter, di ba? Galing nga nakaisip yung klasiko Sige mga classmate mo na yan, maano natin. Oy, good morning kay Glidel Flores. Shoutout po. Binanggit mo na ba yan? Okay. Kaibigan ko yan Maraming salamat sa mga nanonood ng live sa amin ngayong umaga. October 26, malapit-lapit na. Halloween party na. May mga Halloween party ginaganap na. Buti pa si Ana Marie Correo Ano sabi niya? Meron siyang heart. Meron siyang heart? Oo. Okay, nako yan Okay. Nako Kuya Ruel. Yan nga, humarap na nga si Pastor Apollo Kibuloy. At tinapos na yung wala na ho tayong mga teleserye ngayon. Naku, malulungkot ang mga tao ngayon. Wala nang teleserye dahil inaabangan lagi yan Sa haba-haba ng panahon, humarap din si Pastor Apollo Kibuloy. At nakita mo si Pastor, tahimik lang. Ano sabi niya? I invoke my right. To remain silent. To remain silent. Buti hindi wala nagsabi, to remain silent forever. At nakaharap niya at yung wala nang takip-takip yung mga witnesses ko para harapin talaga nila na nakita nila na hindi totoo kami. Lalo na yung isang Ukraine. Dati blurred yung sasayta siya Ngayon ang ganda pala Ukrainian. Yung isa naman si Ma'am yun ba yung isang na senior na nga siya pero way back 1993 nakaranas siya ng molestia. Ang hirap yatang gumawa ka ng kwento yung i-expose mo yung sarili mo, kasi kahiyan mo yan Kahiyan mo yan. Pero nakita mo nga, di ba? Lumabas na. At kinuwento niya, sinasay siya kung paano siya minolest siya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi ni Pastor na sa korte niya, hindi naman korte yun, in aid nga of legislation. Kaya paano niya masasabing unfair para sa kanya, yung trial. Hindi man trial yun investigation lang yun. So, ba't daw wala siyang unfair daw, madaming witnesses, sino ba mag-witness hindi naman korte yun. Doon kayo sa korte, tama rin naman sa korte ka na. Sama siya sabi mo, sa korte mo, ilad yung mga witnesses mo na pumapabor sa'yo. Nako, ayan ang pinakamalaking na kakaharapin ni hindi siya sa harap ng Diyos, sa harap muna siya ng korte ng tao, ng batas. Sabi nga nila
pwede ka daw makatakas. Saan? Escape Saan? the law of the Land. the land, the people, no? But you cannot escape the law of God. Di ba? Okay. So, yan. At tinapos na at tapos na rin si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Okay, sa oras na 10:48, Creative Nail Salon na po. Open na open. Open ba sila? Hindi naman sila binako, Kuya Ruel, di ba? Oo, hindi. At saka, siyempre, kaya nga tayo lalong bumabata eh. Dahil, siyempre, kahit pa paano, kailangan din natin mga lalaki yan. Oo. Di ba, no? Ang Creative Nail Salon sa matatagpuan niya, Kuya Ruel. Sa 72 Scout Alcaraz, near corner, Banawe, Quezon City. Ayan. Ayan, puntahan nyo yan. Sa may Banawi lang. Open na open sila. Bumagyo man o hindi. Aha, open na open. Okay, sa oras na 10:49, ano ba bang mga nandyan, Kuya Ruel? Hindi, sinasabi ko nga eh, baka mamaya sabi lang pag pumunta tayo ng Hong Kong eh, iwan tayo sa estasyon. Hindi tayo sunduin. Pero pasalamat tayo. Marami pala nakikinig sa atin sa Hong Kong, sa Dubai. Oh, meron din kami mga kuya dyan at ate sa kay Kuya Gilbert dyan sa Hong Kong Ermita chapter. Ayan, mga ng Eagles. Pero batiin pala natin, advance happy birthday ang ating kumpare, si Master Sergeant Rolly Caranto, siyempre. Ganun ba? At Hindi saka namin siyempre, naramdaman yan na Sargento Caranto. at saka siyempre si Bobby Encio. At siyempre, happy 18th anniversary sa BDTA. Galing kay June Vicente Payong-Ayong. Yan. At siyempre, huwag natin kalimutan ang P. Monte Law Office. The Attorney Pat Monte. Saan ba yan? Sa mga opisina Siyempre, ang Atty. Pat office na Monte? sa Makati. Makati, Kung gusto niyo mga law services, legal services. Yeah. At nakikirami pala ako kay Choi Boeta. At saka siyempre sa aking kuya na si Rodel Riodique. Condolence po. Yan. Okay, condolence po. Okay, Kuya Roy, kamusta na ang Maynila? Kamusta na si Mayor Hanil Lacuna Pangan? No, langunguna si Mayora para tumulong. Lumangoy ba siya? Lumangoy din? Hindi, siyempre. Hindi naman kasi pumunta sa Maynila no? Oh, hindi. Pero nakikibahagi pa rin siya ng tulong. Siyempre, may mga nasalanta rin. May mga binaha hanggang Nidip, hanggang Baywang, di ba? Ibig sabihin, nakita si Mayora sa kalsada? Oo, siyempre. Si Yorme, nakita ba? Oo, sa entaplado. Hindi, nakita ko talaga. Nakakampanya pa rin, Nakakampanya eh. Sa bagay, yung anak niya, sa gitna ng bagyo, nag-celebrate pa eh. Just may ganun ba? Malate, sa Malate. Si Joaquin Dumagoso, tumatakbong congressman sa First District. Huwag natin kalimutan ang magandang may bahay ni Atty. Pat Monte, si Emma Monte, October 30, birthday pala. Advance. Dati niya, ex-girlfriend niya, ngayon asawa na niya. Oo, ex-girlfriend nga, asawa na. Okay, kinig. Okay, balikan natin itong ownership and guidance na ito na immediate transfer of ownership of motor vehicles registration. Ito yung AO ng LTO na AO-BDA-2024-046 no, na ini-implement lang naman nila itong dalawang batas, yung Republic Act 11235 at yung 1110-883. So, pero dapat repasuhin din nila to. Bila-biglaan no? Wala rin masyadong information dissemination nangyari ito. Baka bila ka nang mabulaga no? Huhulihin ka, pag umultahin ka, may kulong ka pa. Nakulong ako, di ba? Na hindi mo naman alam. Kaya nga ikaw, Kuya Ruel, ano ba sa tingin mo? Ano ba ang opinion mo rito dito sa AO ng LTO? Hindi, batas na yan, di ba? Yung inano nila doon sa anti-carnapping, inaano nila. Pero, tingnan muna nila yung multa kasi parang unconstitutional. Di ba? Tapos, di ba, may nagsasabi na doon sa, ano ba yun, yung ex facto. Ano yung ex facto? Yung pagmumulta mo, yung ano ba yan, retroactive. Paano ko na rin, nagbenta ako ng sakyan 1 year ago, 2 years ago, di automatic multa na yun. Di ba? Ilan yun? So, billion yung magiging pondo na makukuha ng LTO. Di ba? Paano yung mga mayaman, wala nang problema, hindi naman bumibili ng second hand yan. So, burden din sa mga kagaya nating mahirap na
Kaya lang bilhin. Oo, ang kaya natin bilhin, second hand lang. Diba? Kaya mo lang bumili second hand na Lamborghini, di ba? Oh, Of course. Lamborghini, Ferrari, mga ganun lang. Ferrari. second hand. Tapos siyempre, kawawa din. For example, naghulugan ako. Oh. Siyempre, minsan kumpare. Hindi na natin muna pinapalipat dahil hindi pa ako tapos maghulog gagastos pa tayo sa mga deed of sale, di ba? So, minsan may mga ganun dapat pinag-aaralan nila. Kaya naman nakinig naman sila sa iyo, Kuya Ruel. Kaya nga pinatigil nila yan. Pinasuspindi mo nila ang pagpapatupad nun. Pero you create parang anxiety na sa tao di ba? Naku, nag-worry yung mga tao, di ba? Pansamantala lang, pero patutupad din yan, ha? Oo. Pero sinasabi na indefinite suspension, pero sa tingin ko, sa akin naman, ang wisdom lang nga talaga nito, yung maiwasan yung mabentahan ka ng mga nakaw na sasakyan, di ba? Ng mga kaya lang siguro masyadong sinasabi mo, masyadong excess yung yung multa, penalty, 'di ba? Na 20,000, bali 40,000 magkabila. No, isipin mo kung minimum wage ka, paano mo babayaran yung 20,000? Pero Kuya Roy, bibili ba ang minimum wage ng kotse? Siyempre hindi, 'di ba? Hindi, kahit kaya- second hand. Meron bang second hand na 100,000 lang? Meron ba? Meron. Meron din. Meron din. Owner lang, alam ko meron ka doon. May owner pa ba? Diba? Yung mga sinasakyan ko nung araw, yung tito ko owner Pag may owner ka, sikat ka na, diba? O yung nga sasakyan ng mga pulis, owner nung araw So, eto, tingnan natin yung wisdom rin nito na actually, yung batas ang dapat sisihin dito, no? Na, at yung excess nga siya sabi mo, baka malaki yung multa. Pero, nakaayon ba to siguro sa Republic Act? Hindi, yung multang 20,000, both, saan galing yun? Kaya nga, baka dito rin mismo sa Republic Act ng itong dalawang batas na to, ng Motorcycle hindi ba Crime yun Prevention Act at yung anti-carnapping law. Hindi ba yun parang exemplary damage, yung parang punitive na sinasabi nila is yung inflict, di ba? Yung nag-inflict ka ng yung punitive parang consequence na intended talaga para magkamali ka, para magbayad, di ba? Parang gano'n Pero in a sense, yung AO, hindi yung batas, di ba? Naka-align yan doon sa batas. Parang parang pinasa parang yung pinay na petition ni Atty. Makalintal na kini-question yung pag-dismiss sa mga may perpetual disqualification ng mga local official. Yun pala, pinatutupad lang pala ng COMELEC yung batas ng Ombudsman, Ombudsman Act, na pag may perpetual disqualification, tanggalin na dapat. So, Pero sabi ng nagpay Supreme sa Supreme Court pero wala pang decision ng Supreme Court doon. Kasi parang you're barking a wrong tree. Hindi yung, dapat ang question naman yung batas, hindi yung nagpatupad ng batas gaya ng COMELEC. Yung COMELEC, hindi naman gumawa ng panibagong batas. Yung Kundi, papatupad lang. Parang ganito rin naman tong AO na pinatupad lang nila yung dalawang batas na to. Yung RA 11 pero doon sa doon sa batas ba may nakasulat na may kulong? Yan, itanong natin kay Atty. Pat Monte. sabi Meron. Doon sa batas hindi sa AO. Sa AO. Meron, 'di ba? Meron. Meron. So sabi nga ni Doon Atty. din sa RA, meron din. Kung may pagkulong, lalong wala silang authority na implement 'yan. Implementing agency sila ang LTO. Sino mag-implement ng dalawang batas na to ng motorcycle? Sino ba kaya? Sino kayang sa tingin ni Ator? Ang implement, pagka walang ibang ahensya kundi itong LTO para magpataw sa mga motor vehicle. Itong ahensya lang ng gobyerno. Itong LTO. Walang ibang pwedeng magpatupad. Pwede bang magpatupad ng DSWD? Hindi. Kundi yung LTO Pero lang. ang ibig sabihin yung sa batas ba, hindi sa AO nakalagay ba na may kulong? May kulong, okay. May kulong, oo. Anyway, nako, ang haba ng natin, pero pahinga rin tayo ng maluwag dahil nasuspindi nga itong AO na to at maraming mga natuwa rito. Kagaya ni Kuyang Ruel. Ang unang bunutin natin yung mananalo na Culture Blend. Culture Blend. Susunod na ang Max Servisyo ni Tol Mac Ignacio. Abangan nyo rin, meron din silang papremyo. Tapos yung tigwa 100. Itong Culture Blend nanalo. Siguro worth 500. Next time, gawin natin mas marami na, magki-Christmas na mas ba? marami na mananalo dapat. Si Grace Go ng Culture Blend at ang mga GCash load, ang nanalo si Paulo Miguel. Pangalawa si
San Gabriel. At ang pangatlo, i-direct message nyo lang kami sa aming fan sa Double R sa Radyo Bandido. Ay, ang pangatlo, sino to? Tantran, si Rene Pran. Yan. I-direct message nyo lang kami sa aming fan sa Double R sa Radyo Bandido para maklaim yung 100 pesos GCash or load. At ang nanalo naman sa Kuya Blan, si Grace Go. Yan. Grace Go, shoulder mo na itong yung pag-deliver nito. Dahil worth, ano naman ito, make it 500 pesos. Yes, oh. Okay, Kuya Rod. Yes, sa lahat po ng listeners namin na maski na hanggang Hong Kong, Dubai, salamat po at lagi nyo kami sinusubaybayan. Huwag kayo sana magsawa sa amin. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Yan. Next week, All Saints Day na. Ingat-ingat sa mga dadalaw dyan, dalawin nyo kaysa kayo dalawin ng mga mayapang mahal sa buhay. Yan. Pamisa-misa lang naman ho yan. Okay, marami po salamat. Salamat sa pagsama nyo sa amin, susunod na, Tolmac Servisyo. Okay. Bye-bye. Hi. Good morning. Happy weekend. Bye-bye. Hi. Good morning, Minis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.